Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay May 22, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 21, verse 15 to 19. Nang muling mapakita si Jesus sa mga alagad at makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sagay mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Friday po sa inyong lahat. Narinig natin sa gospel natin ngayon yung napakagandang tagpo between Jesus and Peter. Ito yung parehong Pedro na nangakong hindi niya iiwan si Jesus, pero 3 beses siyang ipinagkanuno. At ngayon, matapos yung pagkabuhay na magmuli ni Jesus, anong ginawa natin? Ano natin sa tagpo? Hindi niya ginudge, hindi niya ipinahiya, hindi niya kinansel, hindi niya sinumbatan si Pedro. Sa halip, 3 beses niyang tinanong si Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Matatandaan nating 3 beses na nagkaroon ng denial kay Pedro. Pero ngayon, ang pambawi, 3 pagkakataon para ipahayag ang pagmamahal. At sa bawat sagot ni Pedro ay may kasunod na misyon. Pakainin mo ang aking mga tupa. Kung tutuusin, marami sa atin ang kagaya ni Pedro. Matapang kapag okay ang lahat. Pero kapag dumadating ang pressure, ang takot o problema, nanghihina rin tayo. Ilang beses na rin ba nating idinanay, ipinagkanuno si Jesus? Dinidinay natin si Jesus kapag pinili nating manahimik sa tama. Kapag pinili natin yung pride natin kaysa sa pagmamahal. Kapag alam nating mali tayo, pero ginagawa pa rin natin. At minsan, ang pinakamahirap na gawin ay patawarin yung sarili natin. Kaya, super ganda ng gospel ngayon. Dahil ipinapakita nito na ang Diyos ay ang Diyos ng hindi lamang ng second chance, kundi ang Diyos natin ay Diyos ng bagong simula. At kung mapapansin natin, hindi tinanong ni Jesus si Pedro na, "Bakit mo ba ako iniwan? Bakit napakahina mo naman? Bakit ka natakot?" Walang ganun tanong, kundi ang tanong ni Jesus, "Iniibig mo ba ako?" Dahil sa huli,
Ang sukatan ng pananampalataya ay hindi kung ilang beses kang nadapa. Ito ay kung gaano ka kahandang magmahal muli pagkatapos mong bumagsak. At baka ngayon, may mga tao rin kailangang marinig ito. May mga taong sobrang hindi nila mapatawad yung sarili nila dahil sa nagawa nila. Sobrang hindi pa rin makamove on. Ang message ng gospel natin ngayon, go on, move forward. Kung paanong si Pedro ay binigyan ng panibagong tsansa. Kaya, ngayong araw na ito, ano yung hamon sa atin ng gospel? Number 1, huwag hayaan na yung guilt feeling natin ang maging dahilan para lumayo tayo kay Lord. Oo, maraming beses na nadapa tayo, maraming beses tayo nagkamali. Nako, huwag mo hayaan na, Lord, napakamakasalanan ko. I am not worthy. Yeah, we are not worthy. Pero huwag kang lalayo kay Lord. Lumapit tayo sa Kanya. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat dahil hindi mo ko sinukuan. Kahit ilang beses na akong nadapa. Kapag Lord ako'y pinanghihinaang ng loob dahil sa aking pagkakamali, ipaalala mo sa akin na may bagong simula uli sa iyo. Turuan mo akong magmahal hindi lang sa salita kundi sa gawa, sa pagmamalasakit at paglilingkod. At tulad ni Pedro, bigyan mo kami ng lakas ng loob na bumangon, sumunod at magmahal muli. Amen. Mga kaibigan, kung may bahagi ng reflection na ito na nangungusap sa iyo, yung tipong parang para sa akin yata ito i-share natin yung audio gospel na ito. Share natin ito sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, kakilala, sa ating mga kamag-anak, sa kapamilya natin o sa classmates natin. Huwag nating sarilinin yung awa at pagmamahal ng Diyos. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.